Happy, holy, God first morning, everyone. Happy God first morning po. Ayan. Good morning Ayan. po. Happy God first morning, Pastor Joey. At sa ating lahat po, morning. Amen. Happy po. Morning, Pastor Joey. Happy God Amen. morning. Morning. Ayan. So, masayang paggising po sa ating lahat. At tayo nagagalak sa umagang ito sapagkat mayroon na naman tayong pagkakataon upang magkasama-sama sa pananambahan sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos ng tahanay nasa mga langit, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa umagang ito. Dala ang aming pong pasasalamat dahil sa buhay, kalusugan at lakas na aming pong taglay ngayon. At isa na naman pong pagkakataon upang kayo ay aming sambahin at makapag-aral ng inyo pong mga salita na siyang nagiging lakas at pag-asa ng bawat isa. Ang aming pong pag-uusap sa pamamagitan ng inyo pong Santong Espiritu. Buksan ang aming isipan, ang aming pong damdamin upang tanggapin ang inyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, bigyan kami ng malawak at malalim na pangunawa at makita po namin yung mga napapanahong aral ng inyong mga salita na siya magiging tibay ng aming pong pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay. Tayo po ay magpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid. At nais po nating batiin ang ating mga kapatid, of course, dito sa ating pong platform sa God First Morning ng MS Team. At nais din po nating batiin ang ating pong mga kapatid na sa atin ay sumusubaybay sa pamamagitan po ng YouTube channel at ng ating pong Facebook page. So good morning po, happy God first morning to everyone. At ngayon ay pinagpala tayo ng ating Panginoon sapagkat siya nagsugo ng mga kapatid na siyang mga ngasiwa ng ating pong mga pagsamba ngayong umaga. Sa ating pong Bible reading ay ipagkakaloob sa atin ni kapatid na Rain De Leon. Ang babasahin po ay nasa chapter 4 na po tayo ng Aklat ng Hope. At pagkakalooban po tayo ng mga reflections ni Pastor James Otelia at Pastor Jerome Esquero. Pagkatapos po noon ay kakaroon po tayo ng prayer for Bible reading. And then, makakasama din po natin si Mami Net, Sister Net Lazaro, sa pagbabasa ng ating pong devotional book, Jesus Wins. At mananalangin din po siya. At pagkatapos noon, pakikinggan po natin si Pastor Nelson Antonio sa pagpapahayag ng Council on Stewardship na may pamagat na Receiving Gifts from Outside, at mananalangin ulit po si Pastor Nelson Antonio. At tapos noon, atin pong isasagawa ang ating pong sama-samang pananalangin. Pangungunahan po tayo ni Pastor James Lotelia at Pastor Jerome Esquero. At ang closing prayer at benediction ipagkakalob sa atin ni Pastor Nelson Antonio. Ito po ang mga anak ng Diyos na sa atin po ay maglilingkod ngayong umagang ito upang dalhin tayo sa harapan ng Panginoon at pagkaluban tayo ng mas matibay at mas malakas na espiritualidad sa ating pong pamumuhay. At ngayon, pakinggan po natin si kapatid na Rain De Leon para sa Bible reading. Good morning, kapatid na Rain. Nandiyan na po ba kayo? Good morning po sa ating lahat. Yeah. Happy God first morning. Good morning po. Happy God first morning. Sige po. And ang babasahin po natin ay ang ika-4 na kabanata sa Aklat ni Job. Ito po ang sinasabi. Ang unang sagutan. Sinabi ni Eliphaz na Temaneo, huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Di ko na kayang manahimik, di na ako makapagpigil. Marami na ring tao ang iyong naturuan at mahihinang kamay ay iyong natulungan.
Salita mo'y nagpalakas sa nandulupaypay, sa mahina't pagod, pangaral mo'y malalay. Ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawawalan ka na ng pag-asa at parang nais mong mabuwal? Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Isipin mo mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila rin nag-aari ng kaguluhan. Kaya naman ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila parang dinaanan ng bagyo sila'y pinupuksa niya. Mga masasamang tao'y parang leyong umuungal, ngunit pinatatahimik sila ng Diyos, ngipin nila'y tinatanggal. Para silang leyong walang mabiktima, namamatay sa gutom at nagkakawatak-watak ang mga anak nila. Minsan ako ay may narinig, salitang ibinulong sa aking pandinig. Sa lalim ng hating gabi parang ako'y nanaginip kung kailan ang tao'y mahimbing na naiidlip. Ako'y sinakmal ng matinding takot. Ako'y kinalabutan at nangatog ang tuhod. Malamig na hangin dumampi sa mukha ko. Sa takot ay nagtayuan ang aking balahibo. May nakita akong doon ay nakatayo, ngunit di ko mapagwari ang kanyang anyo. Maya-maya narinig ko ang isang tinig. Maaari bang maging matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos? Sa harap ng lumikha, mayroon bang malinis ang loob? Mga lingkod niya sa langit di niya pinagkakatiwalaan. Sa kanya mismong mga anghel may nakikita siyang kamalian. Paano pa siya magtitiwala sa taong mula sa alabok? Tulad ng gamo-gamo, ito ay marupok. Ang tao'y buhay ngayon, ngunit hindi tiyak kung mamaya. Sila pala ay patay na, di pa alam nitong madla. Ang lahat niyang taglay sa kanya'y mawawala. Sa kanyang pagkamatay, kulang pa rin sa unawa. Ayan. Maraming salamat, Sister Rain, sa inyo pong pagbabasa ng salita ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salitang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. Kahapon atin pong tinalakay yung maraming mga bakit ni Job. Talaga ba naman kung bakit maraming mga bakit sa buhay po natin. At ngayon, titingnan po natin sa ang chapter 4. Ano nga ba ang mga lesson na pwede nating makuha dito sa chapter 4 na ito? Ito ay pagpapahayag naman ng kapangyarihan o kaya sabihin natin pagpapahayag ng kontrol ng ating pong Panginoon. At titingnan natin ang mga aral na ito na makukuha mula sa ating pong mga pastor na magre-reflect. Nandiyan na po ba si Pastor James? Yes po. Good morning po, Pastor. Yan. Good morning, Pastor James. Sige po. Okay, good morning po and happy God first morning. Good morning. Panibagong umaga po na tayo po ay kanya pong ginising. Maganda po itong chapter 4 po ng aklat po ng Job. At sa katauhan po ni Eliphaz ay marami po siyang sinabi kay Job. After po niya narinig ang mga regrets ni Job sa buhay po niya. So, ang nangyari po dito ay isang trahedya na sa buhay po ni Job. At tuwan po na madalas na nakikiramay sa atin ay yung mga kaibigan po natin. So pag may mga friends po tayo, may mga pinagdaanan tayo, sila po yung madalas nating unang pinapaalam po natin yung sitwasyon ng buhay natin. So maganda po na mayroon po tayong mga friends, may mga kaibigan po tayo, lalong-lalo na po si Eliphaz dito sa Job chapter 4. Siya po ay lahi ng mga wise men, no? Talaga po itong si Eliphaz at marami mga pwedeng sabihin, marami siyang pwedeng ikomento sa buhay ng kanyang kaibigan na si Job. So ang trahedya po sa buhay natin ay hindi po natin ma-predict kailan po siya mangyari o ano mga tragedy na pangyayari sa buhay natin na pwede mangyari. At
ito po yung isang dahilan bakit si Elipas po ay nagbigay po ng mga assumptions, nagbigay po siya ng mga comments na kaya naman Job, matuwid, 'di ba? Dati ikaw naman yung nangangaral, ikaw naman yung nagbibigay ng payo ngayon. Parang hindi mo na kayang gawin yung mga bagay na sinasabi mo dati, hindi mo kayang panindigan yung mga bagay na dati sinasabi mo ngayon, ikaw na sa iyo na nangyari, no? So bakit ba ito nangyari? So nangyari ito dahil nga pagkaibigan po sila, no? Close sila masyado. Minsan kasi pag close na mga friends natin, to the point minsan na yung friendship natin ay lumalampas. No? Kumbaga, may mga time na hindi na masyadong binibigyan ng pansin yung emotion ng isa, yung kanyang personal life, private life niya. Pero dahil sa closeness po nila, dahil magkaibigan po sila, marami pong nasabi itong si Elipas. Na, to the point na hindi naman talaga applicable kay Job lahat yung mga comment po niya, no. So ang dapat po mangyari dito is i-empower niya sana si Job. Pero yung mga sinabi niya, binase niya po doon sa chapter 3 na lahat po ng mga regrets ni Job. Nung narinig niya po yon, nalaman niya yon, ay doon na rin siya pumasok, no? Nagbigay po siya ng mga assumption at sa comments. So dapat nang nangyari dito, i-empower niya sana si Job. Empower niya sana na palakasin pa ang kanyang loob, i-comfort po niya at magbigay po siya ng support. Diba po, pag tayo po ay may mga kaibigan, namatayan siya, nalugi sa negosyo, anumang mga trahedya, krisis sa buhay ng mga kaibigan natin, ay nandun tayo minsan, hindi na tayo nagsasalita, na yung presensya ay okay na. So, sana ganun yung po ginawa ni Elipas. At lastly po, ano po yung maging response natin dito? So nakita ko po dito, dapat magiging tayo sensitive. No? Maging sensitive po tayo sa karanasan ng iba. Dapat magiging malumanay, umintindi, at makinig ng mabuti. To the point, doon Elipas na karoon siya ng mga pangitain, ganito. So, which is, parang tahan po yung kung mga sinabi about kay Job. At si Job nga rin po, dahil nga po gano'n na po ang kanyang nararamdaman, di ba po, ang dami ng regret sa buhay, yun pa ang narinig po niya sa mga kaibigan po niya. So talagang, sabi natin, parang durog na durog si Job sa time po na yan, no? Pero ang Panginoon nagbigay po siya ng comment din at tinuwid rin itong mga kaibigan po ni Job. So, yun po yung isang dahilan bakit si Job po ay talagang very disappointed po siya. At kita po natin ang kanyang karanasan ay talagang hindi naman ordinaryong karanasan lang. Kaya dapat itong si Elipas at yung mga kaibigan niya pa ay dapat maging considerate at siyempre magbigay po sila sana ng comfort. So yun lang po ang akin pong reflection sa umagang ito sa Job chapter 4. Happy God first po. Pastor James, gusto lang kitang tanungin, dumating na ba sa punto mong ikaw ay may sabihin natin hindi man physically na nagkasakit o emotionally down ka at mayroong mga taong lumapit sa inyo, mga kaibigan mo, kagaya ng sinabi mo na sa halip na makarinig ka ng comfort ay lalo ka pang na-discourage. Paano mo hinarap yung ganong sitwasyon? So far po sa akin, kung mga kaibigan ko talang hindi ako nakarinig ng kahit anong bad comment. Okay. Ay talagang empowerment,
ikaw na lang i-comfort. So sa life ko parang hindi pa ako nakarinig ng hindi magandang comment na ano, yun na yung situation mo and then mag-comment pa ng hindi maganda. Sa akin siguro, Pastor, hindi ko pa naranasan po yun. Hindi pa. Sa church leadership, halimbawa, ganun, mga church work related mo, wala ka pa bang naranasan na gano'n na andyan na yun, nagkamali ka na, sinisi ka pa, walang gano'n. Merong pero hindi naman gaano ka sabihin mo na hindi magandang comment. So meron namang iba na mayroon ding sinasabi pero hindi naman gano'n na talagang parang sinisisi ka dahil sa ganong Meron lang silang mga suggestion, comment, pero hindi naman gano'n hindi gano'n kasakit. Malalim, kasakit. Okay. Ayan. So, praise the Lord. Talagang si Pastor James ay napapaligiran ng mga kaibigang nagtataas ng kanyang kaluluwa. Okay. Pinalalakas ang espiritong nanghihina. Tayo kasi mga kapatid talaga ay dumaranas sa ganung punto, nakakaranas ng paghihina, emotionally down tayo minsan o kaya yung physical natin may mga pagkakasakit. At pag may dumadalaw sa atin ay minsan nakakarinig pa tayo ng mga paninisi sa halip na word of comfort or encouragement. So isang magandang aral, Pastor James, ang ating narinig ngayon mula sa chapter 4 ng Hope. Okay? At ngayon, bago tayo magpatuloy pa thank you, Pastor James. Bago tayo magpatuloy pa ay pakinggan muna natin si Pastor Jerome. Pastor Jerome, are you in? Ika nga ba? Okay. Good morning po, Pastor. Ayan, good morning, Pastor Jerome. Okay, gusto namin pakinggan ang reflection mo mula sa chapter 4 ng Hope. Ayan, maraming salamat po, Pastor Joey. Napakaganda po itong nakikita po natin sa Job chapter 4. Dahil actually both of it, like yung situation nung kaibigan ni Job ay minsan tayo po ay nakakaranas rin po ng ganong bagay sa Eliphaz, at minsan tayo rin po ay nakakaranas rin ng katulad ni Job. So isa po sa mga tumatak na akin pong nakita dito sa verse na ito or chapter na ito, yung sinabi niya po sa Job chapter 4:7-8. Na parang ipinapakita na yung nararanasan nating pagsubok kapag may dumaan sa ating pagsubok is automatically bunga ng kasalanan. Hindi actually marami po tayong naging karanasan din, no? Ano kayang ginawa ng taong to na kasalanan? Bakit nararanasan niya tong bagay na ito? Minsan may ganun po nagkakaroon po tayo ng ganung kaisipan at hindi po sa atin ito nawawala. Pero makita po natin na behind the scene of those experience na itong Job, kasi pinakita nga sa Job chapter 1:1, no, na si Job ay walang kapintasan. Malinaw po yan na sinabi ng Diyos, walang kapintasan at matuwid. So ipinapakita lang dito mga kapatid na kung halimbawa may makita man tayo na mga kapatid na nakakaranas ng matinding pagsubok, gaya nga po ng sinabi ni Pastor James, wag natin agad husgahan, lalo kung kaibigan natin ito o kapwa natin manggagawa. Halimbawa, hindi natin kasundo na kamanggagawa, ano kayang ginawang kasalanan na itong pastor na ito? Minsan sabihin ba natin, buti nga sa kanya, siguro may ginawang kasalanan na ito, kaya nakakaranas ng matinding pagsubok. So, pinapakita lang dito na hindi lahat na nakakaranas ng pagsubok bunga ng kasalanan. Minsan ito po ay inaalaw ni Lord para nadumaan tayo sa napakalaking pagsubok dahil ito po minsan yung nagpapatibay sa ating pananampalataya. So another thing is minsan kapag tayo rin po ay nakakaranas ng pagsubok, tayo po yung nasa kalagayan ni Job, minsan iniisip natin ay, Lord, ano bang ginawa akong kasalanan? No, bakit mo pinaparanas sa akin to? Nagtatapat lang naman ako sa'yo. Minsan may ganun po tayo mga question. Pero makikita natin, the lesson here sa situation ni Job
talagang makikita natin na ito po ay pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. So, katulad nga rin po ng kaibigan ni Job na si Elipas, tama nga po yung sinabi ni Pastor James na minsan maganda yung intention natin di ba? Especially tayo po mga pastor, talagang napakalawak po ng ating pong mga kaisipan pagdating sa pagpapayo, pagdating sa mga, especially pag may dumating na pagsubok sa isang tao, minsan ang daming mga ideas na dumadating sa ating mga ideas na sasabihin natin sa kanila. Pero sometimes may mga tao po kasi na hindi kailangan ng mga mahabang sermon, no, or mga matitinding mga pananalita para maibsan yung mga nararanasan yung pagsubok. Sometimes may mga tao po na kailangan lang makikinig sa kanya, no, yung mga tao na kung saan maiintindihan siya. At naranasan ko na rin po kasi mga kapatid, may dumating po sa akin isang kapatid na umiiyak, talagang sabi niya, noon po nung nasa UP po ako, estudyante ako noon, umiiyak siya na sabi niya bumagsak daw siya sa ganito, ganyan. Tapos ako naman, ang dami kong mga sinabi sa kanya noon. Tapos at the end, ako pa yung pinayuhan niya. Sabi niya, ay pastor, sabi niya, kailangan ko lang makikinig kasi alam ko naman yung gagawin ko. So yun po. May kita po natin, ito po ipaalala sa atin bilang mga Kristyano na kapag meron po tayong mga kapatid na dumaraan sa pagsubok, so hindi siya talaga nangangailangan minsan ng mga advices o mga paliwanag. Minsan kailangan niya lang yung makikinig, magpe-pray para sa kanya, yung kumaga maglalabas ng sama ng loob at maparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Yun po yung minsan magiging ministry natin bilang pastor, ay makita natin na presensya lang natin. Presensya lang ng isang tao ay makapangyarihan na kaysa sa mga salita. So ipinapakita lang dito na another thing is huwag tayo mag-i-interpret agad kasi minsan Panginoong Diyos lamang yung nakakaalam bakit nga naranasan yung pagsubok na yun. So yun po yung mga lesson na nakita ko po dito, yung halimbawa mga tanong na halimbawa, tanungin natin yung ating mga sarili, yung kapag may mga taong nahihirapan, mas inuuna ba natin yung pag-uusga isa sa pag-unawa. So, minsan katulad ba tayo ni Job na naging pagpapala sa iba bago pa dumating ang sarili nating pagsubok, no? Minsan kasi makikita natin na ginagawa naman natin lahat ng mabuti. Diba? Ginagawa natin naman yung pagtatapat sa Diyos. Minsan nagko-question tayo sa Panginoon, Panginoon, bakit pinaparanas mo sa akin to? So this is one of the thing na maaari mag-change sa ating kaisipan, na kahit tayo po ay nagtatapat, kahit tayo po ay talagang tunay na naglilingkod sa Diyos, ang pagsubok talaga dumadating sa buhay. Kaya po yung ating pong mga nagiging questions sa ating Panginoong Diyos, bakit natin to nararanasan, is mataturn na po siya na sa pagpapasalamat, Panginoon. And siguro, another thing is, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hihintayin ko po yung kasagutan nyo. Bakit ko naranasan na ang mga bagay na ito? Pero nagpapasalamat na ako ngayon pa lang dahil alam ko na ito po ay para sa ikabubuti natin. So, yun po yung mga nakikita ko po, Pastor, na lesson po sa Book of Job. Amen. Amen. Pastor Jerome, dumating na ba sa puntong ikaw ay husgahan din? Kasi tingnan mo si Elipas ay parang hinusgahan niya si Job. Okay? Ang bunga ng kanyang paghihirap, bagang ganun ay bunga ng kanyang kasalanan. So dumating ba sa puntong yes, hindi tayo parehas ni Elipas at saka ni Job ng karanasan, pero mayroong mga judgment na tila baga nagpa-down pa ng buhay. Halimbawa, ikaw bilang manggagawa o kaya may mga connection din. Pero dumating na ba sa punto mong ikaw ay husgahan sa iyong ginawa? At ano ang naramdaman mo? Actually, maraming beses na ho, Pastor, kasi especially sa ating paglilingkod, no? Kapag ka nagkaroon ng problema sa church, ang una pong sisisihin talaga sino po, di ba?
tayo pong mga pastor, sasabihin na siguro pabaya ka kasi kaya nangyayari itong mga pagsubok na, kaya nangyayari to sa church natin. Ano po, halimbawa, suppose sa mga example dito, halimbawa yung mga kabataan, may mga pasaway or may mga nangyaring hindi maganda sa kanila, ang isisisi ang mangyayari isisisi agad sa akin. Sabihin bakit ganyan yung mga kabataan, ever since ganun na po talaga yung mga kabataan. So we cannot change those person na although nagkaroon ng problema dahil sa kanila sa ating church, ang agad ang inuhusgahan tayo po mga pastor. I know na lahat po, karamihan po sa atin, especially mga leaders po, mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na mga pastor, kapag nakakaranas po talaga ng problema sa church, ang una pong hinuhusgahan or anong tawag dito? Ang unang po talagang inaatake yung pastor. Although wala naman po tayong ginawang kasalanan. So makikita po natin na maaari nakaranas talaga ng mga ganong problema sa church, pero hindi dahil kasalanan natin, kundi dahil ito po ay inaalaw ng Panginoon upang magkaroon ng kaayusan po sa ating church po. Even kahit naman din po sa mga personal problem ko rin po, nakaranas na rin po ako before. Kaya hindi po talaga siya may iwasan, Pastor. Okay, ayan. So, ngayon, paano mo nalampasan yung ganon? Nakaranas ka ng ganong judgment, maling judgment, ano? So, paano mo nalalampasan yun? Yung ganong sitwasyon? Yun, katulad nga po ni Job, Pastor, talagang kapag ikaw po ay intact with the Word of God sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay talagang makikita mo agad kung ano yung difference ng judgment ng iba doon sa, alam mong discernment na meron ka, na bakit pinaranas sa iyo ng Panginoong Diyos. So, instead of attacking back na po sa mga nanguhusga sa iyo, talagang you will just stay and trust sa ating Panginoong Diyos. At ako siguro ang ginagawa ko na lang po, nagsisend na lang siguro ako ng mga Bible verse to enlighten them bakit may mga ganitong pangyayari, or for example nanghusga sila, talagang I will just give them verse na talagang magbibigay linaw sa kanila instead na lumaban ka pa ng mga pananalita. Mas magtiwala na lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. Yun po yung way ko po, Pastor, para kumbaga sa isip ko ang Panginoon ay ang may panukala nito. So magtitiwala ako sa Kanya. So whatever other people says or judge about you, iniisip ko na lang, as long as na hindi ikaw yung nagbabayad ng bills ko, ng mga bayarin ko, talagang sa Panginoon lang ako magtitiwala. Okay. Amen, amen. Ikaw, Pastor James. Sa iyo naman, yung gano'n, nahusgahan ka na ba sa hindi mo ginagawa? May mga time po, lalo no, sa health po. Ako naman, maingat naman ako sa health ko, pero talagang minsan, yun yung comment din po ng ibang tao na, ikaw, dati nagbi-vegetarian ka naman tapos nagkakasakit ka pa. So minsan na ano po yun na bakit pag vegetarian ba wala nang sakit? May mga time ka pa rin. So yun lang naman, very common lang na mga issue sa buhay. Lalo na po pag sa health, 'di ba, si Job din nagkasakit din siya. So talagang kahit anong gawin mo talaga, ang mga tao po may comment. Para bagang pabaya sa kalusugan niya, hindi alam talagang bahagi yung magkasakit. Okay, salamat po. At gusto kong basahin itong huling bahagi ng comment ni Brother Sunny Talosan. Doon sa bundang huli, ang sabi niya, ang mensahe dito ay ang tunay na kaibigan ay hindi lamang nagsasalita ng sa tingin niyang tama. Ang mabuting kaibigan ay nakikinig, nagpapakita ng habag, at nagtuturo ng katotohanan na may pag-ibig. At si Sister Net, sabi po niya, ginamit ni Eliphaz ang pangitain para i-judge niya si Job, ang Diyos na
ipinakita niya dito ay Diyos na maninisi. Sa tao, kung minsan pag nasa mahirap na sitwasyon, yung mga taong dapat mag-comfort sa iyo, sila pa yung manghuhusga. Ayan, so kuhang-kuha ni Sister Net at ni Brother Sandy Talosan yung mensahe sa ating pong Bible reading ngayon ng Job chapter 4. Salamat mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong mga comment. Salamat Pastor James at Pastor Jerome at kay Sister Rain. Tayo po ngayon ay mananalangin na at hihilingan natin si Sister Rain na manalangin. Sister Rain. Okay po, let's pray. Panginoon, ng banal na dakila ka po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo pong salita sa amin po nabasa ngayong umaga, Panginoon, na paalala sa amin na kami ay maging kaibigan na may takot sa inyo at nakakilala sa inyo, at kaibigan, Panginoon, na magiging daluyan ng pagpapala din po sa ibang mga tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisabuhay namin ang karakter ni Kristo nang sa gayon, Panginoon, sa aming mga kaibigan at maging sa aming mga kakilala ay makita po nila kayo sa aming pong mga buhay. Gawin pong karapat-dapat ang bawat isa, Panginoon, na maging dakilang instrumento sa inyo pong banal na gawain sa araw po na ito at sa mga araw na darating hanggang sa kayo po ay bumalik. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan po kami nakitaan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamatas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit
na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Ayan, maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Okay, bigay po natin kay Sister Neth Lazaro ang pagbabasa ng ating pong devotional book, Jesus Wins. Amen, Neth. Salamat po, Pastor. Ay, bakit tayo? Ayan. Salamat po, Pastor Joey. Amen. Ang ating pong talata sa umagang ito ay matatagpuan sa Marcos 3:21. Sabi dito, nang mabalitaan iyon ng kanyang sambahayan, lumabas sila upang siya'y pigilan sapagkat sinasabi ng mga tao, wala siya sa sarili. Isinaysay ni Philip Yancey ang kwento ng isang babae na nakakaranas ng tunay na mga paghihirap. Gumawa siya ng mga maling desisyon na nagdala sa kanya sa isang madulas na daan patungo sa kasalanan. Nang may nag-imbita sa kanya na pumunta sa simbahan, sumagot siya, "Masama na ang pakiramdam ko tungkol sa sarili ko. Bakit ko pa gugustuhin pumunta doon? Sa harap ng ating kirot at kadiliman na dulot ng pang-aabuso, sariling kasalanan, karamdaman o adiksyon, madalas tayong pumipili na tumakas mula sa Diyos. Iniisip na hindi tayo mauunawaan o tatanggapin. Ngunit, maaari tayong lumapit sa Kanya, na may katiyakan na kilala tayo ni Jesus at mauunawaan niya tayo. Si Jesus ay pinanganak sa ilalim ng may hirap na kalagayan. Ang kanyang ina ay nagdalang tao bago siya ikinasal. Ngunit hindi dito naniwala ang mga tao sa kanyang mahimalang pagbubuntis habang birhen. Bukod dito, ipinanganak siya sa kahirapan at inilagay sa sabsaban na walang angkop na mga mapagkukunan upang suportahan siya. At kung hindi pa sapat ang mga kalagayang iyon, nais ng hari na patayin siya. Kaya't namuhay siya sa kanyang maagang pagkabata na nagtatago mula sa mga dapat na nagpoprotekta sa kanya. Nagsisimula ka na bang makadama na maaaring nauunawaan ka niya pagkatapos ng lahat? Ngunit mahigit pa, nang simulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo ng pangangaral at pagpapagaling, ang kanyang sariling sambayan ay lumabas upang siya'y pigilan sapagkat sinasabi ng mga tao, wala siya sa kanyang sarili. Ayon sa Marcos 3:21. Meron bang sino man na mahalaga sa iyo na tinawag kang baliw? Alam ni Jesus kung ano ang pakiramdam na iyon. Hindi lamang iyon idiniklara ng mga otoridad sa relihiyon na sinapian siya. Talata 22. Maging ang kanyang simbahan ay hindi siya nauunawaan. At maaari kong sabihin sa inyo ang higit pang mga paghihirap at tukso na kanyang dinanas. Kahit bago siya tumungo sa krus upang ibigay ang kanyang buhay para sa lahi ng mga tao na ganap na tumanggap sa kanya, ngunit minahal niya tayo ng labis.
Sa kabila ng lahat ng ating mga maling pag-iisip at padalos-dalos na pag-uugali. Namatay siya para sa atin sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ayon sa Hebreo 4:15, 15:16 yan. Amen. Purihin ang Panginoon Amen. sa talata na at sa kwento na ating binasa. Yan. Ang kwento po dito ni Elizabeth Talbot ay meron ditong isang babae na kung saan pastor nahihiya siya na lumapit sa Diyos dahil sa kasalanan at sa kanyang kahihiyang nagawa. Alam naman natin na ang ating Panginoon ay nakaranas din ng ganong mga karanasan na kung saan ang ating Panginoon nga ay ipinanganak sa isang sabsaban, di po ba? Na may kahirapan at nakakahiya para sa isang hari na ipanganak doon sa isang mabaho, kwadra at punong-puno ng mga damo, ng mga pagkain ng mga hayop, no? At isa pa, nakita din natin doon, nabasa rin natin na hindi pinaniniwalaan ng tao na isang birhen si Maria sapagkat siya'y nanganak nang wala pa siyang asawa. Nagkaroon din ng panahon na inakusahan ang ating Panginoon sa kanyang pangangaral na siya ay tinawag na baliw at kampo ng demonyo, di po ba? Aking na-discover dito, Pastor, sa mga binasa natin at aking naunawaan na hindi nanguhusga ang Panginoon kapag tayo ay lumalapit sa Kanya na meron tayong kasalanan. Hindi nagpapahirap ang ating Diyos na kailangan muna nating magbago bago tayo lumapit sa Kanya, mga kapatid. Minsan, nahihiya tayo, nahihirapan tayo na lumapit sa Panginoon. Nararamdaman ko rin yun minsan, Pastor, na kapag nagawa ako ng isang pagkakamali, tapos oras ng pagsamba o oras ng pagtungo sa iglesia, minsan nagkakaroon ng hindi magandang pag-uusap sa pamilya. Minsan nakaramdam ako na ayoko na yata muna magsimba, nakakahiya sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng ganito mga pag-uusap. Ang sabi po sa atin dito, hindi nagpapahirap ang ating Diyos bago tayo lumapit sa Kanya, bago tayo magbago o bago natin anuhin yung ating sarili, kailangan ay lumapit na tayo sa Kanya. Kasi ang ating Diyos dito ay marunong umintindi at hindi siya nanghuhusga. Siya yung Diyos na madaling lapitan, siya yung Diyos na mapagpatawad, at siya yung Diyos na nagbibigay sa atin lagi ng awa. At nakita ko dito na ang ating Panginoon ay tunay na kaibigan, na hindi siya nangiiwan bagamat ikaw ay iniwan na ng iba at hindi na iniintindi ng iba. Dito po sinasabi sa akin na hindi ako nag-iisa kapag ako ay nasa panahon na nahihiya dahil sa aking kasalanan. Dahil nakikita ko dito ang Diyos ko ay nauunawaan ako, iniintindi ako. Kapag ako ay nakakaranas ng mga rejection o minsan ay nalalait, kaya sabi ko nga, pwede akong lumapit sa Kanya kahit ang pakiramdam ko ay mabigat o mahirap, parang nahihiya ako dahil sa aking kasalanan. Dahil yun ang sinabi niya, na lumapit ka lang sa akin kapag ikaw ay nabibigatang lubha at ikaw ay aking kakalungin. Na-discover ko din dito, Pastor, na wag kong itago sa Kanya yung aking mga kasalanan. Mahiya ako sa Kanya, bagkus lumapit sa Kanya at humingi ng tawad at siya ang gagawa ng mga paraan sa tulong ng banal na Espiritu. Matutulungan ako upang aking maramdaman na ang aking mga kasalanan ay patuloy na pinatatawad ng aking Panginoon. Sabi ko nga, ang Diyos dito ay nakita ko na sobrang mapagmahal, Pastor.
Mhm. kailangan kong, at doon sa nararamdaman ko at sa mga nararanasan ko, ang aking tugon dito ay aking ibabahagi sa iba. Yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa akin, nais ko na ito ay isi-share din sa iba upang sila rin ay makaramdam ng pagmamahal ng aking Panginoon. Ang aking tugon, naiintindihan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin kailangan maging perpekto upang lumapit sa Kanya. At siya mismo ang dahilan kung bakit tayo pwedeng lumapit sa Kanya, sapagkat siya ang Diyos na hindi tayo iwan, kumapit tayo sa Kanya kahit magulo o at hindi natin maintindihan ang sitwasyon ng sanlibutan. Yun lamang po, Pastor, and God bless po. Amen. Napakaganda po ng inyo pong reflection sa ating pong devotional book ngayon. Talagang totoo po yun. Sa kabila na tayo po ay dumaranas pagkaminsan ng panghuhusga, bahagi na ng buhay natin. Sa halip na magkaroon tayo ng vengeance o kaya retaliation, ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Yung binasa po ninyo, Sister Net, kanina, sabi doon ay ang ating Panginoong Hesukristo nakaranas din ng paghihirap. Yes. Sinabihan din siya ng baliw. Pero sangayon sa talata sa pahayag, na natiling tahimik ang ating Panginoong Hesukristo sa magaganong sitwasyon. Yes. Hindi natin nakita sa Kanya yung retaliation o kaya vengeance. Yes. Yung reflections po ninyo kanina sa ating Bible reading, yung minsan kasi ang tao talaga ay madalas sa panlabas, madaling humusga sa nakikitang sitwasyon. Pero deep inside, hindi naman talaga nababasa kung ano ang nasa loob. So, yun yun. Kung ano yung estado sa buhay mo, huhusgahan ka ng tao. Kung baga, baski sa pananamit, kung hindi maganda yung pananamit mo, minsan hinuhusgahan ka ng tao. Yung sabihin nating educational background mo o kaya yung upbringing mo, minsan madali kang husgahan ng tao. Kagaya ni Jesus Christ, pinanganak sa sibsaban at ang husga sa kanya ay hindi maganda. So, yung mga paghihirap na yun ay dinaanan ng ating Panginoong Hesus. At nalampasan niya ang mga bagay niya. So, sa ganong sitwasyon, Sister Neth, naka-encounter na po ba kayo? Yung kayo ay ang status ng buhay ninyo o the way na kayo ay nag-share o nagsalita, nakaranas kayo ng rejection? Maraming beses, Pastor. Opo. Pero sabi ko nga po ay pagka ako'y nakakaranas ng ganun, Pastor, sa halip na magsalita, iniiyak ko po, Pastor. At pagka ako ay nasa pagkakataon na ako na lamang mag-isa, ayun ay aking isinusumbong sa Diyos. So tama po. Yun po pinakamaganda, Talagang sa panahon na tayo ay down, panahon na tayo ay nakakaranas ng rejection ng community o ng mga ating sambahayan mismo, ay alalahanin natin, mayroong una nang naghirap sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mayroon ng unang... Sige po. Pero minsan, Pastor, kasi nakaranas din ako na may panahon na nagkaroon ako ng tawag dito, yung pagsagot na kung saan sa bandang huli na laman ko din na mali, hindi nga dapat sumagot sa mga ganong pagkakataon, kasi sabi ko nga, ang Panginoon nga, kahit na anong ginawa sa kanya, hindi siya na sumagot, tahimik lang siya. Minsan napakahirap din gawin nung ginawa ng Panginoon. Minsan sinasabi pa nga ng tao na Panginoon yun, Diyos yun, kaya niya nagawa na ganun. Pero kung atin pong ilalagay sa ating isip at mararamdaman natin na magagawa din natin yun. Kasi nagkatawang tao ang ating Panginoon Kung ano yung naramdaman niya noon, kung ano yung siya noon na naramdaman niya, ganun din yung nararamdaman natin. Nasa panahon siya ng pagiging tao noon. Kaya hindi natin masasabi na Diyos siya sa panahon na yon, na kung saan nakaranas siya ng mga rejection, nakaranas siya ng panlalait. Kaya lagi nga na minsan sinasabi ng mga tao na mahirap gawin yung ginawa ng Panginoon.
Pero sabi po ng Panginoon sa atin, kung atin lamang pong isusurrender ang lahat-lahat sa Kanya at siya ang bahalang mag-ayos sa atin, ay magagawa po natin yun sa tulong ng Panginoon. Amen. So maraming salamat po sa mga challenge po ninyo, sa very uplifting words na atin pong napakinggan mula sa inyo, Sister Net. Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong ilang bahagi ng segmento ng ating pong pagsamba ngayong umagang ito. At pwede po ba kayo manalangin? Opo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, salamat po. Salamat po kasi sa oras na ito ay naunawaan po namin na kami po ay yung tunay na inuunawa. Hindi mo po kami hinusgahan kahit alam mo na magulo ang bawat sitwasyon na aming kinasasangkutan. Tinatanggap po namin ngayon yung katotohanan na hindi kami kailangan maging perpekto upang makalapit po sa inyo. Ikaw, Diyos, mismo ang nagbukas ng pintuan ng biyaya para sa bawat isa sa amin. Panginoon, amin pong inilalapit na sana po bigyan mo kami ng tapang na lumapit sa iyo sa araw-araw at bigyan mo kami ng pusong bukas upang ibahagi ang pagpapala at biyaya at pagmamahal mo sa iba. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay nilalapit namin alang-alang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. Gawin ang anumang sabihin niya sa iyo. September 13. Offertory Reading Devotional. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Juan Kapitulo 2 Versikulo 5. Isang kwento ang nagsasalaysay tungkol sa isang babae na nakinig sa pangaral ng isang pastor tungkol sa pagbabalik ng ikapo at mga handog. Sa mga nakaraang taon, hindi siya nakapagbigay ng ikapo, at sa kabila ng kanyang hangaring sumunod, nag-alinlangan siya sa mga susunod na hakbang. Paano siya mabubuhay sa natitira sa kanyang maliit na sweldo kung siya'y magbibigay? Ngunit hindi niya naiwasang matanong, kung siya ay sumusunod sa mga tao, bakit hindi siya makasunod sa Diyos? Sa kanyang pagmumuni, naisip niya ang mga salita mula sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 5, anuman ang sabihin nila sa inyo, gawin ninyo. Ang mensahe na ito ay nag-udyok sa kanya na pag-isipan ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pananampalataya. Humingi siya ng tawad sa Diyos sa kanyang mga pagdududa at nagpa siya na ibalik ang kanyang ikapo ng may katapatan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang napansin na ang mga pagpapalang natanggap niya ay higit pa sa kanyang mga naibigay. Ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Napagtanto niya na ang pagtatala ng kanyang mga ikapo at handog ay hindi lamang responsibilidad kundi isang pagkakataon upang maranasan ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Panawagan. Anuman ang iyong sitwasyon, sundin ang kanyang tinig. Isauli ang iyong ikapo at ibigay ang iyong mga handog ng may kasaganaan at pagkatiwala sa Kanya. Ang Diyos ay tapat at makapangyarihan, sa Kanya, ang bawat pagbibigay ay nagiging daan patungo sa masaganang biyaya. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Sa pagkakataong ito ay ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nelson Antonio sa paksang Receiving Gifts from Outside. Pastor Nelson?
God First Morning, Pastor Nelson. God first morning po, Pastor Joey. God first morning po sa atin pa lahat, mga kapatid. Marami pong salamat at purihin ng Diyos sa pagkakataong Kanya pinatulad sa atin na tayo po ay magpapatuloy muli sa atin pong pag-aaral. Ngayon mga kapatid, ang oras po natin ay 4:57 at salamat po ng marami sa inyong mga kapatid sa patuloy na pagsubaybay ng ating pong God First Morning at patuloy lang nating ibahagi sa ating sa ating mga kapatid ang programang ito sapagkat ito ay malaking pagpapalang espiritual sa bawat isa sa atin mga kapatid. Ngayon po, ang atin pong pag-aaralan ay nasa chapter 36 na po tayo ng Counsel and Stewardship na ngayong umaga ay may pinamagatang receiving gifts from outside. Yan mga kapatid. Ang outside na ito ay sa mga hindi mananampalataya. So ang kapitulo ng chapter 36 ng Counsel and Stewardship ay nasa section po siya ng the wealth of the Gentiles, mga kapatid. Ibig sabihin, maraming kayamanan, nasa mga, pag sinabi nating intel, ito yung mga hindi mananampalataya, mga kapatid. So, ito po yung context po niyan. So, kaya ko lang po inuna yung context ng mga kapatid. So, ngayong umaga, meron tayong dalawang paragraph na pag-aaralan. Unang-una, sabi dito, yung first paragraph, you inquire. Yung dalawang paragraph lang po ito na may nakapaloob sa receiving gifts from outside. Ang sabi niya, you inquire with respect to the propriety of receiving gifts from Gentiles or the heathen. The question is not strange, but I would ask you, who is it that owns of our world? Who are the real owners of houses and lands? It is not God. He has an abundance in our world which He has placed in the hands of men, by which the hungry might be supplied with food, the naked with clothing, the homeless with homes. The Lord would move upon worldly men, even idolaters, to give their abundance for the support of the world. So maliwanag mga kapatid, na ang Diyos ay kumikilos din sa mga, binanggit ito yung worldly men, mga makasanlibutang tao, or kahit pa sa mga sumasamba sa Diyos and even idolaters. So, anong gagawin mga kapatid? To give their abundance for the support of the world. If we would approach them wisely. So, kung i-approach natin sila ng may katalinuhan and give them an opportunity of doing those things which it is their privilege to do. So, what they would give, we should be privileged to receive. So, yun mga kapatid, ang unang paragraph. Pangalawang paragraph, sabi dito, we should become acquainted with men in high places. So dapat daw tayo din ay meron ding acquainted din sa kanila, mga kapatid. Meron din tayong connection, meron din tayong, sabi mga kapatid, Miss White, sa mga taong nasa matataas na posisyon. Kumbaga mga kapatid, kung ating kung ating interpret ito yung mga taong nasa mataas ang kanilang katungkulan sa lipunan. So we should become acquainted with men in high places, and by exercising the wisdom of the serpent and the harmlessness of the dove, we might obtain advantage from them. For God would move upon their minds to do many things in behalf of His people. If proper person would set before those who have means and influence the needs of the work of God in a proper light, these men might do much to advance the cause of God in our world.
we have put away from us privileges and advantages that we might have benefit of because we choose to stand independent of the world. So despite of our independentness, sa kabila ng pagiging independent natin mga kapatid, na yun ang lagi nating pinipili, pero wag daw nating hadlangan na tumulong yung mga taong nasa high places. So, but we need to sacrifice one principle of truth while taking advantage of every opportunity to advance the cause of God. Yung first paragraph mga kapatid ay ito'y tumutukoy sa mga private people na merong mga hintil o mga hidden, mga hindi nainiwala sa Diyos mga kapatid. Itong pangalawa, ito naman yung mga taong nasa matataas ang katungkulan kahit sa pribado o sa sektor man ng gobyerno mga kapatid. So ngayon, nais kong himay-himayin mga kapatid ang ating pong pag-aaralan. So, unang-unang prinsipyo, mga kapatid, dito ay tatandaan po natin ang first principle na aking po nakita, ang Diyos naman ang may-ari ng lahat ng mga bagay. So, bakit mga kapatid? Sabi ng ating pong first paragraph natin pong binasa sa Council of Stewardship, you inquire with respect to the propriety of receiving gifts from the Gentiles in heathen. The question is not strange. Sa bagay mga kapatid, nagiging issue din naman sa ating simbahan ito, pagka meron bang tatanggapin ba natin? Pag meron bang nag-donate na ganito, alam naman natin na siya yung magnanakaw, alam naman natin, tatanggapin ba natin? So, ganun ba mga kapatid? The question is not strange, sabi ni Ms. White. So, but I would ask you, who is the owners of our world? Who are the real owners? So, sinabi ni Ms. White, sino ba ang may-ari ng mundong ito? Hindi ba ang Diyos? Hindi ba ang Diyos ang may-ari, ang tunay na may-ari ng lahat ng mga lupa, karagatan at lahat ng mga bagay? Yan naman mga kapatid ay nasa aklat ng Psalms, and sabi doon, the Lord is the earth and the fullness thereof. Ang Diyos mga kapatid ang may-ari ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos din ang may-ari maging ang ginto, pilak, sabi ng Panginoon, the silver is mine, the gold is mine. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga kayamanan akin, maging ang mga hayop sa gubat, lahat ng mga kayamanan sa karagatan, akin, sabi ng ating mahal na Panginoon mga kapatid. So the first principle is God is the owner of all mga kapatid. Lahat mga kapatid, Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay mga kapatid. So God is the owner. Yan ang first principle ng stewardship. Kaya lang mga kapatid, sabi pa dito, sabi niya, Who are the real owners of houses and land? It is not God. Hindi ba ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay? So He has an abundance in our world which He has placed in the hands of men. Ang Diyos din mga kapatid, sabi niya, so ang Diyos ay pinagkatiwala, ang Diyos ay nagkakalob din ng mga kayamanan sa lahat ng mga tao. God has placed abundance in the hands of the people. These resources are intended also to bless others. Kaya sabi ni Mrs. White mga kapatid dyan, ay to feed the hungry, clothe the naked, provide homes for the homeless, at isa pa mga kapatid, support the advancement of God's work mga kapatid. Yan mga kapatid ay sabi niya ni Mrs. White, itong abundance na ito, He has an abundance in our world which He has placed in the hands of men. Upang by which the hungry might be supplied with food, the naked with clothing, the homeless with homes, so the Lord would move upon worldly men. Mga kapatid, so kahit pa yung binanggit din dito mga kapatid, yung even idolaters, to give their abundance for the support of the work.
So, binigay din daw ng Panginoon sa kanila itong mga maraming pagpapalang ito. Para saan mga kapatid? For the support of the work. Para masuportahan din mga kapatid ang gawain. Ibig sabihin, hindi lang hindi lang mga kapatid na yung pagtulong ay hindi lang nakapaloob sa mga mananampalataya, ay pwede rin tayong tumanggap maging sa hindi mananampalataya, mga kapatid. Kaya lang ay meron siyang mga kapatid, meron siyang kaakibat dito, mga kapatid. Ano 'yon, mga kapatid? So, we should approach them wisely, sinabi ni Mrs. White. So, we should not demand, manipulate, or compromise principles. We should approach people wisely and respectfully. So we should present the mission and needs clearly. So giving becomes an opportunity and privilege for the donor, mga kapatid. So sabi ni Ms. White, kailangan nating i-approach sila ng may katalinuhan, mga kapatid. So kaya maganda ng ating iglesia ay nakikilala rin ng pamahalaan. Nakikilala rin ng mga taong nasa matataas na lipunan, mga kapatid. So ito ay naging, kung babalikan naman natin yung tawag to diyan dito sa section ng Council and Stewardship sa chapter 36, nandiyan din binanggit, mga kapatid, yung si King Artaxerxes sa Ezra chapter 7, mga kapatid. So King Artaxerxes, mga kapatid, ay tumulong din naman siya sa bayan ng Diyos. So ganoon din, mga kapatid, si King Cyrus the Great supported the rebuilding of Jerusalem, at kahit pa mga nung panahon ni Nehemiah. So throughout the scriptures, God used non-Israelites to help His cause. Kahit pa noong lumang tipan, mga kapatid, sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, sa Old Testament times, ay naroon ang mga taong matataas ang kanilang katungkulan na nabibigyan ng pagkakataon na sila ay tumulong para sa bayan ng Diyos, mga kapatid. So, the practical lessons is we need to recognize that God is the owner of all. So, second, trust God's ability to provide through unexpected channels, maintain integrity, and focus on mission, mga kapatid. Yung pong pangalawa dito na paragraph, sabi niya, so we should become acquainted with men in high places. So tayo daw po, mga kapatid, na nasa loob ng iglesia, ay okay, maganda rin naman, mga kapatid, na tayo ay acquainted. Pag sinabi natin acquainted, ito yung mga kilala tayo at kilala natin sila. Sino itong mga kapatid, sabi ni Ms. White? With men in high places. And by exercising the wisdom of the serpent and the harmless of the dove, we might obtain advantage from them. Kapag binanggit dito, mga kapatid, yung pag-approach. So, unang-una, mga kapatid, ang tayo na nasa iglesia, mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon na maabot din natin yung mga taong nasa matataas na lipunan. Nasa panahon tayo, mga kapatid, ng ingathering. So, naabutan ko yung panahon na kapag panahon ng ingathering ay ina-approach natin yung mga taong nasa matataas na lipunan. Binibigyan sila ng pagkakataon, oportunidad na makasama din natin, makabahagi din natin sa gawain, mga kapatid, ng pagtutulong sa community. Binibigyan natin sila ng pagkakataon. Kaya nga, mga kapatid, dito, we should build relationship with people who are in high places. Kaya sabi ni Ms. White, we should become acquainted with men in high
places. God may use leaders, government officials, business people, and influential individuals, mga kapatid. So dito, kaya tayo, huwag lang tayo nakakulong sa isang maliit na gusali. Kung hindi lumabas din tayo, kilalanin din natin yung mga taong nasa barangay official, nasa barangay sector, nasa munisipyo, mga kapatid, kilalanin natin sila. Christians should not isolate themselves from society. We need to build a relationship with integrity and Christian character. Parang kung nung panahon ni Daniel, mga kapatid, so Daniel, ilang hari ilang hari ang dumaan sa buhay ni Daniel, mga kapatid. So nung panahon ni Joseph, mga kapatid, ay talagang ginamit ng Panginoon, mga kapatid, ang panahon ni Joseph. So ang mga taong nasa matataas na lipunan. Kaya ang isang lesson pa rito, we as a people, we as a church, we need to build relationship with people who are in high places. Kaya lang, mga kapatid, sabi dito, exercising the wisdom of serpent and harmless of a dove. Dapat maging matalino din tayo at makita sa atin yung ugali ng pagiging mapagpakumbaba. So be wise in planning, in communication. Be honest, be gentle. The Christ-like character must be seen in us, especially, mga kapatid, yung mga taong nasa matataas na lipunan. So trust God to work on human hearts. So pagtiwalaan natin ang Diyos, gumagawa din ang Diyos sa mga taong nasa matataas na lipunan, mga kapatid. Kahit pa sa puso ng mga taong ito, gumagawa ang Diyos sa kanila. Sabi ni Messiah, God would move upon their hearts. So kumikilos din ang Diyos. For God would move upon their minds to do many things in behalf of His people. Ang Diyos din ang kumikilos, mga kapatid, para sa kanila. So, people means can advance God's cause. These men might do much, sabi ni Miss White, do much to advance the cause of God. Meron pa silang magagawang malaki, mga kapatid, para sa pagsulong ng gawain ng ating Panginoon. So financial resources are tools for mission. God uses various people as a channel of blessing. So every contribution can expand gospel ministry. At ang isa pa dito, mga kapatid, na atin pong makita, we do not reject God-given opportunities. Kapag sila ay kusang nagkaloob, nilapitan natin sila, sinabi natin sa kanila ang vision ng pagtutulong sa kapwa para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, at tumulong din sila, mga kapatid. Ang sabi dito, we do not reject God-given opportunities. So, meron din, mga kapatid, meron tayong mga pastor na mahusay, lumapit sa mga munisipyo, at yung mga munisipyo, sasagutin nila yung mga, kapag tayo nangaral, yung lugar, yung mga community service natin, sasabihin ng mga taong nasa gobyerno, kami nang bahala dyan, sasagutin na namin yan. So, binibigyan, mga kapatid, natin sila ng pagkakataon na tumulong, mga kapatid. Kaya sabi ni Mrs. White dito na if person, sabi niya, for God would move upon their minds to do many things in behalf of His people. A proper person would set before those who have means and influence the needs of God's work in a proper light. This man might do much to advance the cause of God in our world. We have put away from us privilege and advantages that we might have benefit of because we choose to stand independent of the world. But we need not sacrifice one principle. Hindi daw natin kailangan, ang maliwanag, mga kapatid, na prinsipyo dito, wala daw tayong isasakripisyo kahit na isang principle ng katotohanan. Hindi natin pwedeng isacrifice yun, mga kapatid. Yung truth
Sabi dito, but we need not sacrifice one principle of truth while taking advantage of every opportunity to advance the cause of God. Kaya sabi ni Mrs. White, mga kapatid, yung we should approach them with wisdom of the serpent and harmlessness of the dove, mga kapatid. So yun mga pero dito ang dito mga kapatid, yung receiving gifts from the outside, yung pagtanggap ng mga kaloob mula sa mga taong nasa matataas na lipunan, mga taong mayayaman, mga taong negosyante, mga kapatid, ay hindi natin ililimitahan ang pagkakataon na makatulong din sila para sa pagsulong ng gawain ng Diyos, mga kapatid. So yan po ang atin pong pag-aaral ngayong umaga. Tatandaan po natin, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos, mga kapatid. Ayan, salamat Pastor Nelson sa inyong napakagandang mensahe. Receiving gifts from outside. Amen. Amen. Gusto ko lang tanungin si Pastor Nelson. Pastor Nelson, for sure kayo po ay talagang marami ng karanasan tungkol sa pagtanggap ng mga kaloob mula sa labas, ano? Kaya ano po ba ang mga sikreto, Pastor? Technique para tanggapin niyo ang mga na yon na walang pagdududa? Ay kayo po, halimbawa kayo po talagang may mga connection kayo sa labas, ano po? Ano po ba ang sikreto, yung sikreto para talagang makalapit tayo doon sa mga outsiders na sinasabi ng ating pong lesson? So dito mga kapatid, sa lesson natin, Pastor, tatandaan natin, the church must be independent. Dapat pero mga kapatid, tinuturuan din tayo ng Biblia. Tinuturuan lalo na sa aklat ng Romans na pagpasakop din tayo sa mga namumuno, sa mga nasa mga gobyerno, mga kapatid. We should stand always independent being as a church. Ibig sabihin, wala tayong kinakampihan, mga kapatid. Nirerespeto natin sila, mga taong nasa gobyerno, sinusuportahan natin sila. So, kaya nga mga kapatid, ang iglesia dapat ay visible din ng komunidad, visible din ng mga taong nasa lipunan. Alam din ng mga nasa gobyerno ng ating iglesia ay aktibong gumagawa, kumikilos, hindi lamang sa iglesia kung hindi maging sa komunidad. So pangalawa, Pastor, dapat ang iglesia ay meron siyang magandang relasyon, magandang ugnayan maging sa ating mga namumuno sa ating pamahalaan, Pastor. Okay. So, sa inyo pong karanasan na pagtanggap ng gifts sa outsiders, paano po ninyo in-assist ito at naiwasan yung too much conservatism ng church? Minsan kasi very conservative ang ating church, ano? So, sa inyo pong karanasan, paano nyo in-assist yung outsider gifts? Pagka minsan kasi, Pastor, marami naman tayong karanasan, mga kapatid, na mga ganyan. Halimbawa, kapag nagpapatayo ng simbahan. So, nabalitaan ni Kapitan, nabalitaan ni Mayor na tayo ay nagpapatayo ng simbahan, hindi mo naman nilapitan si Mayor, magpapadala ng isang truck ng buhangin, or magbibigay siya ng mga semento. So, iyon ay kaloob, mga kapatid. So, sabi ko, tanggapin natin sapagkat yan naman ay pagpapala na pinagkaloob naman ng Diyos sa pamagitan ng mga taong nasa gobyerno. So,
Alam mo yung ganun, Pastor, maraming marami na tayong pagkakataon na ganun, mga kapatid. Pero sabi ni Miss White dito, Pastor, hanggat kaya lang meron lang tatandaan natin. Meron lang tayong isang bagay na wag dapat gagawin. Wala lang tayong dapat i-compromise na kahit isang katotohanan. So yun lang. Pero hanggat wala namang mga kapatid, so why not? Isa sa malaking usapin, Pastor, ay during the campaign ng mga politician, ano? sila yung talagang nagbibigay, nag-o-offer sa church. Minsan ang mga iglesia ay hesitant sila na tanggapin ito kasi mayroon daw kapalit ito. So paano natin i-assist yun sa church? Unang-unang mga kapatid, ako sa panahon ng election, Pastor, ikaw sa panahon ng election. Kapag malapit ng election, mga kapatid, kapag tanggapin natin, wala namang hindi naman binibili boto natin kusang pinagkakaloob ng taong, kasi kahit Pastor, kahit hindi naman yung mga nakaupo nagbibigay, kahit pa ngayon may plano pa lang natatakbo, nagbibigay na eh. So tanggapin natin sapagkat kusang loob naman nilang ibinibigay, bakit hindi natin tanggapin? So isang pagkakataon din naman yun, sabi ni Ms. White, para sumulong din naman ang ating gawain. Hanggat wala tayo, pero merong isang principle, mga kapatid, na wag natin kakalimutan, yung sacrifice, even one principle of truth, mga kapatid. So sa akin, tanggapin natin, mga kapatid, yung ganung bagay. So kaya lang kapag merong mako-compromise at pagkamisan, mga kapatid, situational analysis sa labas yan, nagkakaroon ng sitwasyon sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pakikitungo, mga kapatid. So kaya lang, we should always be independent, mga kapatid. Pero pagkamisan, pumapasok din yung politika dahil hindi mo naman ako si pastor, ako si elder, ako si ganito, ay hindi ko gusto. Pagkamisan hindi natin tatanggapin dahil siyempre in the first place, kuwan ka na kaagad. In the first place, prejudice ka na kaagad dahil hindi mo gusto yung nagbigay. Parang ganun lang. Yeah, ang prinsipyong nakuha ko, Pastor, sa inyo pong mga mensahe ay God owns everything. So walang pag-aari ang sino man sa atin sa mundong ito, at pag-aari ito lahat ng Diyos. Para ito ay kung minsan ang mga pananalaping ito ay ginamit sa mali, pero kapag ibinigay sa atin, magagamit natin sa tama. Kaya tanggapin lang, para sa akin, tanggapin lang anuman ang pinanggalingan nito, tanggapin lang kasi at the end, ang may-ari naman talaga ng lahat ng mga bagay, walang iba kundi ang Diyos. Mas maigi nga na ipagkatiwala sa atin yung mga bagay na yan, magagamit siya sa tama. Di ba, Pastor? Yun yung Ito si Pastor Noel. Yan, mahilig po sa ECS2 eh. Yeah. Community, yan. Praise the Lord. Si Pastor Noel Bornales yan. Talagang very good siya. Okay, mga kapatid, salamat po. Salamat, Pastor Nelson, sa iyong paglilingkod ngayong umagang ito. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer. Pangungunahan po tayo ni Pastor James Lotilla at Pastor Jerome Isquero. Kaya tayo po muna ay magkaroon ng silent prayer, personal prayer, mga kapatid. At susundan po ng dalawa po nating pastor. Tayo po ay manalangin. Umaga ito, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat. Kami, pumuling ginising,
at napag-aralan po namin, Panginoon, ay inyo po. Noon, amin pong binabalik ang puri po sa inyo dahil amin pong nakita lahat po ng sekreto ng amin pong buhay. Nandyan po kayo, Panginoon, para po kami ay samahan. At salamat din po, Panginoon, na sa buhay po ni Job. Nakita po namin ang inyo pong na kami inyong mga anak, Panginoon, ay pong sasama sa lahat po ng mga karanasan na amin pong mararanasan sa lupa. Panginoon, amin pong hinihiling ang kapataparan ng lahat po ng aming pong mga pagkakamali. At kung minsan, Panginoon, nakikita na pong mga nakasama sa aming pong kapaligiran na ang mga kasalanan na aming pong nagagawa ay resulta, Panginoon, ng mga circumstances na nangyayari sa amin. Ngunit alam po ninyo, Panginoon, na mas makakabuti. Bus po naming pinapasalamatan ang inyo pong presensya, ang inyo pong patuloy na gabay, ang inyo pong intervention sa lahat po ng mga events, pagsubok na pong nararanasan sa pong kanya-kanyang mga buhay. At inyo pong ipagpatawad, Panginoon, ang amin pong mga pagkukulang, ang amin pong mga pagkakamali, amin pong mga puso at isipan, at amin pong mga nagagawa. Kami po, Panginoon, ay makasumpong po sa inyo ng habag at awa. At kami po, Panginoon, ay inyo pong patawarin. Pastor Jerome. Tuloy mo na, Pastor James. Sige po, tayo po ay sige, Pastor James. Pagpapatuloy po, Panginoon, amin pong nilapit po sa inyo ang amin pong kapatid na sa mga oras po na ito ay may mga karamdaman. Ang lupang ito, Panginoon, ay punong-puno ng karamdaman at kapaghihatian. At inyo pong bigyan, Panginoon, ng kagalingan ang amin po mga kapatid po na ito. Inyo po silang kalingain, Panginoon, at bigyan po ng pag-asa. Special way, Panginoon, amin din pong binabalik po sa inyo ang lubos na pasasalamat na kayo po ang Diyos na nag-provide ng amin po mga pangangailangan. Amin pong nilalapit po sa inyo ang mga pangangailangan po na amin pong nagpapasimulang misyon ng amin pong sa LPM. Panginoon, inyo po ipagkaloob ang mga pangangailangan siya amin po sa LPM headquarters na inyo pong ipagkaloob, Panginoon, ang mga tao pong tutulong pa sa amin pong building project na pinopromote. Panginoon, katuparan at pong banal na kalooban amin pong headquarters plano pong ipapatayo. Inyo rin pong pagpalaan, Panginoon, ang amin pong mga administrator. Sila po inyo pong bigyan po ng karunungan at kalakas sa kanila pong pangunguna po. Sila po, Panginoon, bigyan po ninyo ng malusog at malakas na pagkakaroon. Ilayo, Panginoon, sa anumang kapahamakan sa lahat ng appointment. Sila po, Panginoon, po family po ni Pastor Terry, Pastor Raylord, ganun din po ni Sir Joel, ng amin pong tatlong administrator po na ito, ay gamitin po ninyo na instrumento para, Panginoon, mapalago ang inyong gawain sa amin po. Inyo rin pong pagpalain at po ng amin po mga pastor, ang kanila pong mga pamilya. Tuloy, Panginoon, sila po ay inyo pong samahan sa lahat po ng mga karanasan, sa lahat po, Panginoon, ng mga pagsubok. Kayo po, Panginoon, ang siyang makasama po nila. Ganun din po ang amin po mga teachers, po mga parents, students,
Panginoon, ang aming mga schools, inyo rin po patuloy na kami po ay may mga kakulangan po ang magbibigay, Panginoon, ng mga karagdagan kulangan pong ito. Inyo rin pong bless, Panginoon, ang amin pong mga church leaders, amin pong mga local churches, amin pong mga lahat po ng amin pong mga church members. Sa huling kapanahon ng ito, Panginoon, amin pong maranasan ang pagbuhos po ng banal na Espiritu at mamuhay po kami, Panginoon, nakasama po kayo. Kami, Panginoon, mag-instrumento ng pabalita, ng pag-ibig at ng tiyak ng Panginoong Espiritu. Bus po ng pinapasalamat, buhay, tuloy po niyong ibinibigay po sa amin. At panibagong araw, aming panimula ng aming pong magagawa. Ingatan niyo po kami sa buong paghapon pong ito. Bigyan po kami, Panginoon, ng proteksyon at niyo po mga pilingan. At gabayan po kami ng banal na Espiritu. Ng lahat po ng amin pong mga gagawin sa araw po na ito ay maging kasang-ayon, Panginoon, sa inyo pong banal na kalooban. At amin pong dalangin, Panginoon, ang patuloy na inyo pong basbas at sa maghapong ito, Panginoon, maging biyaya po kami. Ito po aming dalangin, pinapasalamatan sa pangalan ng Amen. 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 Salamat, Pastor, sa iyo pong panalangin. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas, papurit luwalhati sa Kanya Para po sa ating benediction, si Pastor Nelson. Pastor Nelson. Salamat po ng marami, dakilang Diyos, sa inyo pong patnubay ngayong umaga. Salamat po sa pagpapahintulot na kami po muling magkasama-samang muli sa programa po ng God First Morning. Salamat, Ama, sa paalala ninyo na ang gawain ay hindi lamang sa inyo pong bayang na ipinagkaloob na kayamanan, kung hindi may mga kayamanan din o may mga kaloob din kayong inihanda kahit pa sa mga taong hindi naniniwala, kahit pa sa mga taong nasa matataas na lipunan, o kahit pa sa mga taong may kaya sa panahon ngayon, ay binibigyan din ng pagkakataong sila ay tumulong. But we as a people, we as a church, tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng maganda at maayos na relasyon sa kanila. Sapagkat unang-una ay makapagliwanag kami sa kanila, maabot namin sila. Hindi lamang dahil sa kayamanan, kung hindi mapaabotan din ng pabalita ang mga taong ito at pabigyan ng pagkakataon na sila ay makatulong din sa mga taong nangangailangan
na ang Iglesia Panginoon ay maging daluyan nyo ng pagpapala patungo sa mga taong dapat abutin ng inyong pong ebanghelyo. Salamat Ama sa kabutihan ninyo. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, saan man po kami naroon, kayo Panginoon ang patuloy na pumatnubay sa mga taong patuloy na nagtitiwala at gumagabay sa amin sa tuwi-tuwi na. Pagpalain Panginoon ang bawat sa amin, ito ang aking pandalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikisangkot sa ating pong pang-umagang pananambahan. Salamat po sa nanguna kay Pastor James, Pastor Jerome, Sister Rain, Pastor Nelson. Salamat po sa inyong paglilingkod at salamat din kay Brother Edmond sa ating pong control, ano? At kay Sister Net na napakagandang reflection na ibinahagi. Salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng sumulat ng kanilang reflection sa ating pong chat box. Maraming salamat po sa inyo. At dalangin ko po na sa maghapong ito ng ating pong buhay ay maranasan po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya sumainyo ang pagmamahal ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos Anak at pakikisama ng Santong Espiritu sa araw na ito. Amen. 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 Thank you rin, Brother Melvin. Thank you. Thank you, Pastor Joey. Okay, thank you, Brother Melvin. Itong ating mga kapatid talaga. Lahat yung nagpupuyat. Okay. Salamat sa inyo, pagpupuyat mga kapatid. Alas 3, gising na kayo para ihanda ang ating platform. Thank you. Salamat din po, Pastor Joey, sa iyong paglilingkod. Masaya po kami makisama sa God First Morning. Amen. Praise the Lord. At tayo po inabot ng 101. Kaya lang ay naging stable po tayo sa 96. Okay. Thank you very much mga kapatid. Hanggang bukas. Ngayon po ay panahon na para tayo ay magpalitan ng ating po mga chats. Okay. Kumusta na kayo mga kapatid? July 5. July na. Hindi po, Pastor. Kaya, Na-inspire ako kahapon sa share ni Brother Edgar, ha? Ikaw pala, Brother Edmond, ang talagang naging tulay ni Brother Edgar, ha? Praise the Lord. Ito yung Panginoon. Salamat po sa Pastor. Amen. So, meron tayong kanya-kanyang karanasan sa buhay, pero maraming paraan ng Panginoon para tayo ay abutin. Amen po, amen. Sabi ko kahapon kay Brother Edmond, bakit dapat sinamano muna si Kuya Egay doon bago kayo pumunta ng church kung saan man yun. At doon nag-Bible study, ano? Yeah, oo. So, baka mas marami pang mahatak. Pero joke lang yan, pero anyway. Ayan. Sige. Counting na tayo? Counting down na tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Salamat sa lahat.